Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, happy afternoon sa inyo, Popoy at Bea, and of course, sa mga kapwa ko kamorkada na super addict sa Dear MOR. My name is Sabina, pero tawagan niyo na lang pala ako sa nickname ko na Baby Love. Or sige, paikliin ko pa, kahit love na lang. I'm 30-something years old na at nagtatrabaho sa corporate side ng isang malaking fast food chain. Pero laking probinsya talaga ako. Tinawag nga pala akong Baby Love nung bata pa ako kasi ako ang bunso at super love daw ako ng buong angkan namin. Lumaki ako sa isang simple, conservative, pero masayang pamilya, Popoy at Bea. Maagang nawala ang papa ko kaya si mama ko at ate Ana ko ang nagpalaki sa akin. At gaya ng sinabi ko kanina, galing kami sa isang conservative na pamilya. Pero syempre, Popoy at Bea, may mga pagkakataon na kahit gaano pa ka-strict o religious na isang pamilya, meron at merong maiiba. At sa pamilya namin, feeling ko ako yon. Sabihin na nating hindi naman sobrang tigas ng ulo ko. Pero malihim ako sa mama ko at ang classic example nga noon ay ang maaga kong pag-entertain sa mga manliligaw. Naku, marami ang tatamaan dyan. Yung mga tipong high school pa lang, tumeteleserye na ang buhay. Ma, pasok na po ako. Asa na po yung rubber shoes ko? Ay, ayun pala. Yung baon mo, anak, nakuha mo na? Opo, ma. Uwi agad mamaya, ha? Opo, ma. Ang dumi ng sapatos ko, ah. Ay, teka, sandali, anak. Dumaan ka pala sa Tito Bobet mo mamaya. Kunin mo yung in-order kong tinapa. Yes, ma. Ay, yung baon mo, sobra-sobra yan. Bigay mo yung 100 sa ate mo. Nakalimutan kong ibigay yung allowance niya. Okay po. Tapos daanan mo rin ang Lola Pasita mo, ibigay mo yung kalahati ng tinapa. Opo, ma. At pag uwi mo mamaya, baka wala pa ako. Ikaw nang magsaing, ha? Okay po. Wala ka na bang iutos, ma? Bakit? Nagmamadali ka ba? Ma, malilate na po ako eh. Ah, ganun ba? O sige, alis na. Mag-ingat ka. Bye, ma. Nak, aral ng mabuti. Yes po. Naku, 6:30 na. Baka kanina pa nandun si Joseph. Asa na siya? Baka nabagot na siya kakahintay. Usapan namin dito sa may terminal eh. Ay. Baby Love! Joseph! Kanina ka pa? Hindi naman. Kadarating ko lang din. Ikaw ba? Bakit hinihingal ka? Late ka rin dumating dito sa terminal? Hindi ah. Kanina pa akong 5:45 dito. Hala, ang aga mo naman. Eh syempre, baka kasi maaga ka rin dumating. Kaso umalis ako sandali. Bumili ako ensaymada. Para may agahan tayo habang nasa biyahe. Bait mo naman. Oh, ito sa'yo. Thank you. Ano? Tara, sakay na tayo ng bus. Sige, tara. Baby Love, tara, punta na tayo sa kantin. Nagugutom na ako eh. Ano guys, sige una na kayo. Sa second break na lang ako sasabay sa inyo. Hala, bakit hindi ka magla-lunch? Magla-lunch? O saan ka kakain? Baby Love! Joseph! Sabay pala kayo ni Joseph. Kayo na ba? Hoy, hindi ah. Bakit sabay kayo kakain? Wala lang, bakit ba? Basta hindi pa kami. Naliligaw pa lang siya, no?
O sige, sabi mo eh. Kialis na ako. Hi, Joseph. Hello. Busugin mo tong friend ko sa pagkain at sa pagmamahal. Hoy, baliw to. Umalis ka na nga. Oo na, eto na. Bye! Sa ano? Kain na tayo? Sige, ano bang binili mo? Chili dog. Okay lang ba? Oo naman, favorite ko yan eh. Oo, usok ka. Tabi tayo. Lo, huwag ka masyadong malapit. Bakit? Baka mamaya isipin nila na tayo na. Hayaan mo sila. Di pwede, no? Baka mamaya isumbong pa tayo sa mga teachers eh. Wala naman pa kayong mga teachers eh. Dami-dami nating classmate na mag-on eh. Kahit na. Huwag ka na mahiya. Oo, usok na dali. Tabi na tayo. Joseph naman eh. Sus, wala yan. Friends naman tayo eh. Kahit na, no? Usok na, nagugutom na ako eh. Alam mo, ang kulit mo. Eh, ikaw eh. Oo, huwag mo kitulak. Huwag ka nga kasi... Pag-umpugin ko kayong dalawa eh. Ate? Hoy, baby love, ano yan ha? May tulakan-tulakan pa kayong pinagagagawa dyan. Pagsisipain ko kayo eh. Boyfriend mo yan? May boyfriend ka na? Lo, ate hindi ah. Wala akong boyfriend, no? O ano yan, naliligaw sa'yo? Hello po. Pangalan mo? Joseph po. Ilang taon ka na? 14 po. 14? Classmate mo to, love? Oo. Boyfriend mo to, manliligaw? Wala ate, friends nga lang kami. Tigil-tigilan mo ako, baby love, isusumbong kita kay mama. Ate! O bakit, natatakot ka? Wala nga lang kami. Ayaw mo umamin Isusumbong kita. Maliligaw ko lang siya. Pero hindi pa kami ate promise. Gaano katagal ka na naliligaw? Po? Sabi ko, gaano katagal ka na naliligaw? 2 months po. 2 months? Pero crush ko na po siya, matagal na. Wala akong pake. Yung 2 months na yan, dagdagan mo ng 10 years. Po? Hoy baby love, akin na baon ko. Baon mo? Akin na. Oo nga pala. Teka, nasa bulsa ko. Akin na dali. Ito. Ge. Ate, teka. Huwag mo ako sasabihin kay mama Ate, please. Ate, huwag mo ako isusumbong. Hindi ko naman boyfriend si Joseph eh. Ate, please. Magagalit sa akin si mami. Ate. Nasa sayo yan, baby love. Hindi kita isusumbong. Kung wala akong dapat isumbong, alam mo na gagawin mo. Diyan ka na. Ate! Ate! Joseph, hanggang dito mo na lang ako sa kanto ihatid. Ha? Bakit? Mahirap na baka mamaya makita pa tayo ng ate ko o kaya si mama. Sige. Akin na yung gamit ko, tsaka yung tinapa. Ito. See you tomorrow. 6 a.m. ulit. Sa terminal? Joseph. Itigil mo na yung panliligaw mo. Ha? Bakit? Teka. Sinasagot mo na ako, no? Sinasagot mo na ba ako? Gusto ko sana Kaso, feeling ko hindi pa talaga pwede. Bakit? Hindi pa ba ako gusto? Hindi sa ganon. Gusto kita. Gusto na kita. Pero natatakot kasi ako Kapag nalaman kasi ng mama ko na may nanliligaw sa akin o kaya pag may boyfriend na ako, baka palayasin ako sa bahay. Baka ngayon nga inaantay na ako ni mama Baka sinumbong na ako ni Ate Ana. Kaya, sorry talaga Joseph Akala ko kasi kaya na ng loob ko Pero hindi pala. Sorry, Joseph. Huwag muna siguro ngayon. Mahal kita, pero mahal kita, pero mahal kita, pero di pwede kinanay, di pwede kitatay. Ayaw ni tito at ni tita mapili si ate, pati
si lolo at si lola. Mag-aral raw muna o mas bigyan ng oras ang pamilya. Pero tandaan mo to, mahal na mahal kita. Mahal kita, pero mahal kita, pero mahal kita, pero Ay, ayan na siya. Oh, baby love, asan na yung boyfriend mo? Shh! Ate, huwag ka maingay! Pweh! Huwag mo nga takpan yung bibig ko. Alat-alat ng kamay mo eh. Pweh! Ate, baka marinig ka ni mama eh. Wala pa si mama. Oh, asan na yung Joseph? In fairness ha, cutie pie ha. Asan na? Wala na, pinatigil ko na sa panliligaw. Ay we? Bakit? Anong bakit? Pagkatapos mo ko pakabahin kanina, magtatanong ka ngayon kung bakit. Ay gaga to. Natakot ka nga. Malamang! Naniwala ka talaga sa akin? Uy, joke lang yun. Ba't naman kita isusumbong kay mama? Siyempre sinisinda ko lang yung Joseph. To talaga oh. Ha? Ate naman eh! Bakit mo ginawa yun? Takot na takot kaya ako. Akala ko inaabangan na ako ni mama. I hate you, ate! Wala na, binasted ko na si Joseph, ate! Aray! Teka damit ko! Ay, huwag mo nga ako yugyugin! Aray! Baby love ah! Ate! Aba, bakit ako sisisihin mo? Mali ko bang pati ikaw masisindak? O better luck next time na lang. Madami ka pa naman darating na manliligaw. Sa ganda natin to. Di tayo mauubusan, no? mahal kita, pero mahal kita, pero mahal kita, pero di pwede kinanay, di pwede kitatay. Ayaw ni tito at ni tita. Mapili si ate, pati si kuya. Stricto si lolo at si lola. Mag-aral raw muna o mas bigyan ng oras ang pamilya. Pero tandaan mo to, mahal na mahal kita. Mahal kita, pero Popoy at Bea, kabilang ako sa mga kabataang maagang na-expose sa kilig-kilig na mga ganyan. 13 or 14 years old pa lang ako, tumatanggap na ako ng manliligaw. At only ang slots ko para sa mga gustong manligaw. Usong-uso kasi noon yung kasabihang collect and collect, then select. Nangolekta ako ng manliligaw. Nangolekta ako ng teddy bears. Labanan ng stuffed toy noon. Lalo na yung brand na Blue Magic. Kapag may Blue Magic ka, ganda ka. Nung time na yun kasi, ang layo ng mall sa lugar namin. Kaya pag inifortan ka ng lalaki, ang haba ng hair mo. Pero in fairness naman sa akin, sa dami ng manliligaw ko, wala naman akong ginawa. At kung meron man, not counted, puppy love lang yon. Pero eto na nga, Popoy at Bea. Kaya wala akong ginawa sa mga manliligaw ko. Kasi during that time, in love ako or feeling ko in love ako sa lalaking nagngangalang Francis. Matangkad si Francis. Chinito, maputi, at mas makinis pa sa akin. Best friend siya ng boyfriend ni ate ko. So, ahead siya sa akin ng 2 taon. Masasabi kong first love ko si Francis. Siyempre, hindi niya ako pinapansin nung high school pa lang kami. Pero nung umakyat na kami ng college, doon na niya ako nabigyan ng pansin. Ewan ko, siguro dahil tumubo na rin finally yung dibdib ko. So, naging friends kami. Madalas niya akong tinutokso-tokso noon sa tuwing tumatambay sila sa bahay dati. Kesyo sana ako na lang daw niligawan niya. Kesyo okay lang daw ba sa akin kung mas matanda siya ng 2 years. Yung mga typical na biro na, believe me, Popoy at Bea, may laman. At napatunayan ko yon nung panahong aalis na si Francis sa probinsya para mag-aral sa Maynila.
tawag? Uy, si Francis. Hello? Hello, baby love. Oh, Francis, napatawag ka. Busy ka? Ako? Medyo. Sige. Pero depende. Ano ba yon? Hindi kasi, di ba, alis na ako bukas. Nalabas na ako Maynila. Oo nga eh. So, naisip ko, bakit hindi tayo tumambay kahit for the last time. Sige, game ako. Saan tayo? Ikaw, saan mo ba gusto? Gusto mo mag-motocross tayo sa bukid? Pwede. Anong oras? Ngayon? Sige, maliligo lang ako. Sige, susunduin kita. Hindi na, ako na lang yung pupunta sa'yo. Ha? Sigurado ka? Baka mamaya makita ka pa ni mama eh. Ano pang isipin nun? Sure ka? Oo, basta akong bahala. Antayin mo lang ako dyan ha. Bibilisan ko na, okay? Bye! See you! Tao po? Francis? Dito na ako, hoy! Uy, hi! Ang bilis mo naman. Bakit wala kang t-shirt? Katatapos ko lang maligo. Sakto sa dating mo. Halika, pasok ka muna habang naghahanap ako ng masusuot. Hindi. Sige, dito na lang ako. Ano ka ba? Mabilis lang ako tapos alis na tayo. Yun naman pala eh. Sige na, bilisan mo. Baka mamaya hindi pa tayo makaalis pag pumasok ako eh. Ha? Ang sabi ko, go, bihis na, dalian mo. Okay, sige. Wait ka lang dyan, ha? Diyos ko po. Aatakihin ata ako sa puso. Napaka-pogi talaga ng lalaking yon. Mapapansin mo ba kaya ang tulad ko kahit nasa sulok lang ng iyong mga mata. At ang kinis. Mas makinis pa sa akin. Ang tikas pa. Lakas ng loob lumabas ng walang pantaas. Lord! Nagpapasalamat po ako sa pasilip pero kung hindi ko naman po matitikman, sana wag na lang. Tsareng, ang pogi mo talaga, Francis. Kakainis yung kapugian mo! Baby love! Yes? Ano yon? Halika na. O tara, saan ba tayo? Motor tayo, angkas kita. Sige, angkas mo ko. Angkas lang ng angkas. Ikaw ay nakatawa, ako pa ba ay nakikita? Nalilimutan ko ang itsura ko kapag kausap na ikaw. Sana naman ako'y pakinggan at nang ikaw ay malinawan, dahil nabihag mo ang aking paningin at damdamin. O chinito, chinito. Uy, baby love, sigurado ka ba hindi ka kakain ng dinner? Sarap ng ulam, oh. Gutom ka ba? Hindi naman. O hindi rin ako gutom. Diyos me, Francis. Ang dami nating kinain maghapon. Nagpansit, nagpizza, tapos nagburger pa tayo. Tingin mo makakapag-dinner pa ako? So ano, tambay lang tayo? O gusto mo na bang umuwi? Pagod ka na ba? Hindi naman. Okay, good. Tara, manood tayo ng movie. May original DVDs ako dyan. Baka lang meron ka pang hindi napapanood. Kahit anong gusto mo, game ako. Teka, wala ka bang gagawin? Naimpake mo na ba lahat ng mga gamit mo? Wala ka nang kailangang ayusin? Di ba maaga yung alis mo bukas? Oo, okay na lahat. Tulog na lang kailangan kong gawin. Tulog? Naku, baka pagod ka na o inaantok ka. Sabihin mo lang. Pwedeng-pwede na akong umuwi anytime. Ano ka ba? Plano ko nga sana hindi matulog eh. Kasi last day ko na dito sa atin. Gusto kong sulitin. Ay, yun pala yung plano mo. Bakit hindi ka mag-spend ng time sa barkada mo? Gusto mo sabihin ko kay Ate Ana na tawagan yung tropa nyo? Wag na. Ilang beses na kami nag-inuman ng tropa. Nasusuka na nga ako sa alak eh. Gusto ko na lang mag-chill. Yung walang hassle at isa pa, gusto kong ikaw yung huli kong makasama bago ako umalis. Ikaw lang,
Yung tayo lang. Ako? Ako lang? Yeah. Bakit? Kasi, kasi I like you, baby love. I really like you. Ano ka mo? Ano ulit yun? Gusto kita, baby love. Matagal na. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na umamin. Pasensya ka na. Pasensya na kung paalis na ako. Ayoko kasing umalis nang hindi ko man lang nasasabi sa'yo eh. Baka kasi pagsisihan ko. Oh my God! Oh my God, sorry! Sorry. Oh my God, hindi ko sinasadya. Sorry, nabigla kasi ako sa sinabi mo eh. Tapos hindi ko na napigilang... Oh my God, sorry Francis. No, it's okay. Okay lang. Relax ka lang, nagulat lang din ako pero okay lang. Okay lang talaga. Pwede nating gawin ulit yun nang hindi binibigla yung isa't isa. Yung pwede nating ulitin. Yung... Okay, sige. Baby love? Pwede ka bang magstay hanggang bukas? Ha? Dito ka muna sa tabi ko for the last time. Kahit hanggang 4 a.m. lang. Tapos ihahatid kita. Or sige, 2 a.m. Fine, 12 midnight. Sige, magsastay ako. Kahit for the last time. Thank you. Siguro nakauwi si Mama kagabi. Hindi niya ako hinanap eh. Ay, si ate kaya asan? Baka hindi rin umuwi. Parehas sila ni Mama na hindi ako tinawagan o tinext. Ayun! So may balak ka naman pala umuwi. Hi ate. Ginagawa mo? Bakit nakayuko ka dyan? Parang kala mo naman matatago mo yung katawan mo sa payuko-yuko mo. So anyari? Bakit inumaga ka ata ng uwi? May group project kasi kami, kaya bale... May group project kayo ni Francis? Ha? Ha? Magmamaang-maangan? Teka, paano mo? Baby love, papunta ka pa lang, nakatambay na ako. Tingin mo hindi ko malalaman na kung saan-saan kayo nagpunta ni Francis? Well, salamat ka pinagbigyan kita. Kasi alam kong patay na patay ka sa kanya. Ang kaso, lalayas na siya. So, kumusta? Bakit inumaga ka? Wala nagkwentuhan lang kami. Tsaka basta yun, kwentuhan, tsaka nanood ng
Ng movie. Bakit para pinagpapawisan ka? Okay ka lang? Ha? Oo, okay nga lang ako. Nag-kiss kayo, no? Nag-kiss kayo! Oo, nag-kiss kami. Sige ate, pasok na ako sa kwarto ha. May pasok pa ako mamaya eh. Teka, sandi! Parang may iba sa'yo. Iba sa akin? Anong nag-iba sa akin? San banda? Weh, niloloko mo lang ako eh. Baby love! Umamin ka! Ano pang ginawa niyo ni Francis, ha? Ha? Wala ah! Umamin ka, bruha ka! Ano pang ginawa niyo? Ano bang sinasabi mo ate? May nangyari sa inyo, no? Ate! Subukan mo i-deny, sasabihin ko kay mama na inumaga ka ng uwi. Oh my God! Hindi ka na virgin, baby love! Shhh! Huwag kang maingay, ate! Bruha ka! Hindi ka na virgin! Hayop ka, pinagbigyan kita makipag-date para kiligin ka. Sinagad-sagad mo namang bruha ka. Inunahan mo pa ako. Ako nga hanggang laplapan lang eh. Bruha ka, nakakaloka ka. Hindi ka na virgin, baby love. Hindi ka na baby. Ate, huwag kang maingay. Asan ba si mama ha? Wala, hindi pa umuwi. Ay, hindi na baby ang baby love namin. Shhh! Huwag kang maingay. So ano? Kumusta? Anong feeling? Masakit ba? Anong itsura nung ano ni Francis? My God, ate! Ikwento mo na, dali. Wala akong ikakwento. Hoy, bumalik ka dito. Isusumbong kita kay mama pag hindi mo chihika sa akin lahat. Gusto ko from the beginning. Sinong unang humalik? Ikaw o siya? Ate! Ayokong pag-usapan, please. Ayaw mo pag-usapan? Sige, reenact na lang. Magpapahinga muna ako, may pasok pa ako. Wow, pagod ka, ate. Baby love, bumalik ka dito! Baby love! Popoy at Bea, patnubay po sa mga nakakabata, pero nagpapaka-honest lang po talaga ako. I lost my virginity to Francis nung 19 years old ako. Well, pa-20 na kasi 2 months na lang, birthday ko na. In fairness naman sa akin, college student na ako noon at nasa legal age naman na. Popoy at Bea, ayoko mag-promote ng kahit ano pero that day was the best day of my life. Best night na rin. Pumayag akong mangyari ang nangyari kasi aaminin ko, matagal ko nang ini-imagine na si Francis ang makakakuha ng first ko. In love nga kasi ako. Isa pa, yun na kasi ang last time na makikita ko siya, kaya tinake advantage ko na. From Manila kasi, nagpunta na sila ng Hong Kong para doon na manirahan. Hindi man kami nagkatuluyan ni Francis, may nabuksan naman na panibagong mundo sa buhay ko. That experience with Francis made me realize na I love the feeling of having a special connection to someone. Yung feeling of love and intimacy. Let's just say I love the feeling of being in love. I love love. Katunayan, after Francis, doon ako nag-umpisang makipagrelasyon talaga. Nalingid sa kaalaman ng strikto kong nanay. Thank you sa paghatid, Justin Alam ko napagod ka sa mga pinagagagawa natin. Kaya thank you talaga. No problem. Siyempre, basta ikaw. Sige na, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na sa inyo eh. Actually, Baby Love, may konting problema ako eh. Ano yun? Mukhang wala na akong maaabutang bus. Bus? Dyan ka lang nakatira Nire-renovate nga yung bahay namin, di ba? Kaya doon muna kami nakikituloy sa tiyuhin ko. Sa tiyuhin mo? Asan ba yung tiyuhin mo? Sa kabilang bayan. Mga 1 oras din yung biyahe. Ha? Teka, bakit hindi mo naman nasabi? Nabanggit ko naman ata kanina. Ha? Talaga ba? Teka, hindi ko siguro na-absorb. So, paano? 11:30 PM na kasi. Hanggang 10 PM lang yung last trip.
Last trip? Oh my God! Justin naman sana nagsabi ka kaagad. Nakita ko kasi na nag-e-enjoy ka pa sa school fair kaya inisip ko, bahala na. Paano ka uuwi? Ang totoo niyan, hindi ko alam eh. Naku, Justin naman sana sinabi mo. Okay lang. Ako na lang bahala. Sige, pasok ka na. Magpahinga ka na. Alis na ako. Subukan ko na lang siguro magpasundo sa kuya ko. Kaso, baka mga 2 hours pa bago sila makarating dito. Kaya, basta bahala na. Ako na bahala. Sige, pasok ka na. Teka Justin, tignan ko lang muna kung tulog na si Mama. Pag tulog na siya, pwede kita siguro papasukin sa loob hanggang hihintayin mo yung kuya mo. Pwede? Pag tulog na si Mama, okay? Pagising pa siya, baka dito ka na lang sa may labas namin. Stricto kasi si Mama eh. Ibang klase magalit yun. Naku, wag na. Baka mamaya mapagalitan ka pa. Kaso kawawa ka naman. Alangan naman pabayaan kita sa kalye. Yung mga convenience store pa naman dito sa amin nagsasara din sa gabi. Malayo pa dito yung bukas na 24 hours. Ay, pasensya ka na ha? Okay lang, ano ka ba? Kasalanan ko naman eh. Hindi ko inintindi yung oras. Sige, wait lang. Sisilipin ko lang si Mama, okay? Okay. Baby love, gising na. Ilabas mo na yung madudumi mong damit. Maglalaba tayo ngayon. Ha! Naku! Bakit ma? Bakit? Ano nangyari? Sino yung lalaking yan? Sino yan? Baby love? Oh my God! Ma, teka. Magpapaliwanag po ako. Walang hiya ka! Nagpapasok ka ng lalaki sa bahay natin! Ma, teka. Magpapaliwanag ako, ma! Masali! Kailan pa? Kailan pa? Magsalita ka? Ang kapal ng mukha mo! Wala kang utang na loob! Sino yan, ha? Boyfriend mo ba yan? At ikaw lalaki, ha? Sino ka? Anong pangalan mo? At taga saan ka? Ma, ano nangyayari dito? Bakit ka nandito sa my God, pamamahay ko? Ma, kalma! Ma, please! Mga walang hiya kayo! Hindi nyo na ako ginalang. Ikaw, baby love, ha? Napakalandi mo! Kailan ka pa natutong magdala ng lalaki sa pamamahay ko? Kailan pa? Kababae mong tao! Walang hiya ka! Kailan mo pa ginawa to, ha? Magsalita ka! Ma! Wala kaming ginagawang masama! Baby love, tingin ko dapat umalis na ako. Hoy! Saan ka pupunta? Hindi ka makakaalis! Ma! Umupo ka dyan kung ayaw mong saksakin kita! Pwedeng kumalma muna kayo? Huwag mo ako sabihan kumalma! Ako na lang. Ma, kalma! Isa ka pa! Kilala mo ba tong lalaking to, ha? Alam mo ba yung pinagagagawa ng kapatid mo? Hindi ko sure, Ma. Parang wala naman akong alam. Pero, Ma, seryoso, kumalma ka muna. Tingnan mo, nagkasugat na yung labi mo sa gigil. Namumutla ka na. Baby love, lumabas muna kayo sa sala. Ma, tara na. Tara muna sa sala. Hoy, lalaki! Tawagin mo yung magulang mo! Papuntahin mo rito! Gusto ko makausap! Po? Ma naman! Papuntahin mo rito kung ayaw mong ipapulis kita! At ikaw, babae, manahimik ka dyan! Bakit kita palalayasin, malandi ka? Malandi! Tita, pasensya na po talaga kayo sa nangyari. Narinig nyo naman po yung paliwanag ni na Justin. Hindi na naabutan ni Justin kasi yung last trip pabalik sa amin eh. Wala akong pake kung hindi naaabutan ni Justin yung dapat niyang abutan.
Ang akin lang, hindi ba nahiya yung kapatid mo na makitulog sa pamamahay ng iba nang hindi nalalaman ng may-ari ng bahay? Ma, tulog ka na nga kasi. Bakit hindi mo ako ginising? Nagdesisyon ka na lang sa sarili mo na magpapasok ng lalaki sa pamamahay ko. At isa pa, kailan ka pa nagkaroon ng boyfriend, ha? Kailan pa yung relasyon ninyo? Magsabi ka ng totoo. Hindi ka sasagot? Ikaw, Justin. Po. Kailan pa naging kayo ng anak ko? Ano po? Magsa 7 months na po. 7 buwan! 7 buwan nyo na akong pinaglololo ko! Hindi nyo man lang ba naisip na iharap yung sarili mo sa akin? Sabi po kasi nila, wag mo na daw po eh. Ha? Kasi maalam ko na magagalit ka. Malamang! Dahil hindi pa kita pinapayagang mag-boyfriend. Ang sabi ko sa'yo, tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Pati ikaw lalaki ha, ang lakas ng loob mong makipagrelasyon sa anak ko. Bakit? May mapapakain ka na ba sa kanya? Po? May maipagmamalaki ka na ba? Kaya mo bang buhayin yung anak ko? Ho? Mawalang galang na ho, tita, ano? Parehas pa naman pong nag-aaral sina Justin at yung anak niyo po. Mismo! Parehas pa silang nag-aaral kaya wala pa silang karapatan na maggaganyan. Paano kung nabuntis yung anak ko? Ma? O bakit? Wala bang nangyayari sa inyo? Sumagot ka! Wala pa? Ha? Umayos ka sa isasagot mo. Diyos me, baby love! Ibibigay mo lang din naman yung sarili mo sa ganyang lalaki pa. At ikaw, Justin, nanggigigil ako sa'yo. Kung wala ang kuya mo rito, baka sinakal na kita. Ang kapal na mukha mong nakawan ng pagiging inosente ng anak ko. Po, tita, hindi naman po ako yung una. Manahimik ka nga. Huwag ka nalang sumagot. Ano ka ba? Bakit ako yung pinagbibintangan niyang nakauna? Manahimik ka na lang. Ano yan? Ano yung pinagbubulungan niyo dyan? Wala po, ma. Wala po. Ganito ang gusto kong mangyari, ha? Makinig kayo. Maghiwalay kayong dalawa. Tapusin niyo muna yung pag-aaral ninyo. Kapag nakagraduate na kayo, sige! Doon kayo gumawa ng mga kababalaghang gusto niyo. Pero sa ngayon, maghiwalay kayo. Naiintindihan ninyo, ha? Maghiwalay kayo! Kuya Elmer, pasensya na sa nanay namin ha. Gets nyo naman siguro bakit ganun yun. Nanay eh. Ano ka ba? Ayos lang. Naiintindihan ko naman. Pasensya na rin sa inasal nitong kapatid ko ha. O siya, una na kami. Pasensya na ulit. Sige, ingat kayo. Lika na, baby love. Pasok na tayo. Sandali lang ate. Kausapin ko lang si Justin. Bilisan mo. Baka hanapin ka ulit ni Mama. Oo, mabilis lang. Justin! Justin, sandali! Bakit? Wait lang. Ano ba yun? So, paano tayo? Anong paano tayo? Di wala. Huwag mo sabihin magbe-break talaga tayo. Malamang. Narinig mo naman sinabi ng nanay mo, di ba? Oo nga, pero pwede namang... Ayoko ng ganito, Sabina. Sabina? Bakit tinawag mo ako sa totoo kong pangalan? Ayoko ng nakaka-stress na relasyon. Pahiyang-pahiya ako kanina. Nakakahiya yung nangyari sa atin kanina. Alam mo ba yon? Ayoko ng problema. Kaya mabuti pang sundin na lang natin yung nanay mo. Pero... Nakakadala yung experience na to sa akin. Ayoko nang maulit to. Kaya break na tayo. Sige na. Aalis na ako. Maraming salamat na lang sa lahat. Justin naman. Magpapaulan o sisilong, tatakbo, hihinto, yayakap, lalayo, magwawala, tatahimik, silakbo ng puso, iyo sanang patahani.
Mahinang nilalang. Si Justin ay isang mahinang nilalang na hindi kayang panindigan ng mga desisyon niya sa buhay. Porke nahuli lang, break na agad, kering-keri naman namin itawid yung relasyon namin ng palihim kung hindi ba naman siya duwag. Feeling Prince Charming nung umpisa pero nung nagkahulihan lang, nilaglag na lang ako bigla. Anyway, Popoy at Bea, hindi man naging maganda ang ending namin ni Justin, it did not stop me from enjoying life, from enjoying love. Hindi ko hinayaang matrauma ako ng bad experiences. Kaya tuloy lang ang buhay. Tuloy lang ako sa pagtanggap ng mga manliligaw. Nahuli man ako ni Mama one time, hindi na niya ulit ako mauhuli the second time. At sakto namang wala naman ako naging boyfriend hanggang sa makagraduate ng college. Wala kasing naging swak sa akin eh. Hanggang date-date lang talaga. I went out on dates. Date lang naman wala namang kamahang nagaganap. Pinangako ko naman sa sarili ko na hindi ako makikipag-sex kung kani-kanino lang. Magiging intimate lang ako sa boyfriend ko at wala nang iba. At isa pa, gusto ko yung may label ang relasyon. Ayoko ng malabong usapan o yung landian lang. Like I said, I love love. Pero yung love na may commitment. Yung love na may sense of responsibility. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Baby Love. Popoy at Bea, sa paglipas ng panahon, simula graduate ako hanggang sa nagtatrabaho na, relationships came and went. Hindi ko na namalayan na nakailang boyfriend na rin ako. Siguro in a matter of 6 years, mga nakawalo ako. At in fairness, lahat yon alam na ng mama ko. Wala na siyang karapatang pigilan ako kasi strong and independent woman na ako. Hindi ko na idedetalye kailan ko naging boyfriend sa ganito, gaano kami katagal ni ganyan, pero isa-shoutout ko na lang dito sa letter ko yung mga naging ex ko. Shoutout nga pala kina Ralph, Jack, Ringo, Mike, Joseph 2.0, and Martin. At kasama nga pala dyan yung Justin. Pero kung isa-summarize ko yung dahilan ng breakup, it's either hindi swak yung ugali, walang time, or niloko ako. One thing's for sure, Popoy at Bea, wala akong pinagsabay, wala akong pinaglaruan. I genuinely felt love for those men. And I was serious in the relationship. At in fairness, marami akong natutunan sa lahat ng mga nakasama ko sa buhay. Hanggang sa nakilala ko, si Ron. Oh, mag-iingat kayo sa biyahe, ha? Ron, dahan-dahan sa pagmamaneho, ha? Pag inantok, itabi mo muna. Marami namang gasoline station sa highway. Opo, tita. Mag-iingat po kami. Anak, dalaw ka ulit, ha? Next month, balik ka ulit dito. Sige, matry ko. Alam nyo namang mahirap mag-leave sa trabaho ko eh. Well, okay lang sana bilang output-based naman ako. Kaso ang hirap naman ng internet connection dito. Basta balik ka kaagad pag pwede. Huwag mong gayahin yung ate Ana mo. Hindi ko alam kung nasan ngayon. Ma, ina-update naman tayo ni ate sa group chat Nasa La Union siya ngayon. Malay ko ba? Hindi naman ako palaging nagpe-Facebook Opo, sige, sasabihin ko sa kanya. Sabay kaming uuwi dito next time. Paano ma? Una na kami. O siya, sige. Ingat kayo. Beb, meron bang malapit na gasolinahan dito? Bago lumabas ng bayan nyo. May ilaw na pala yung gas ko. Oo, meron. Sa may palengke. May gasoline station doon. Okay, turo mo na lang. Sige, sige.
Excuse me. Premium, 1,000. Okay, boss. Kuya Elmer? Ha? Hello po! Baby love? Baby love, ikaw nga! Oh, kumusta ka na? Okay naman po. Kayo, kamusta? Ito, ako na may hawak nitong gasolinahan ng lolo namin. Wow, yayamanin na kuya. Uy, grabe ka naman, hindi naman. Si Justin ang mayaman. Naku, big time na yun. Pag nakita mo yon, ang layo na ng itsura. Nga pala kuya, si Ron po, boyfriend ko. Uy, hello. Kadarating nyo lang ba o paluwas na kayo ng Maynila? Paluwas na kami kuya. Ganun ba? Naku, sayang. Yayayain ko sana kayo sa kainan ng misis ko eh. Sige po, next time balikan namin. Sige ha, sabi mo yan. Ay, teka, ikakarga ko na yung gasolina. Ingat kayo ha, ingat. Thank you kuya. So, ex mo yung Justin? Yung kapatid niya? Oo, pero ano pa yun? College pa ako noon, tagal na noon, no? Bakit, Beb? Ano iniisip mo? Wala naman. Naalala ko lang na di ko pa pala natatanong sa'yo. Or di pa natin napapag-usapan. Ang alin? Nakailang boyfriend ka na, Beb? Kakoilan ba naging ex mo? Ikaw, alam mo naman ilan naging ex ko. Hindi mo naman ako tinatanong eh. Oo nga eh. Kasi wala namang kaso sa akin. Pero na-curious lang ako ngayon. So ilan? Teka. I think... Wow. Ganun kadami? Hoy, grabe ka. Hindi naman, no? Mga 8 siguro. Yeah, 8. 8? 8 talaga? Oo, bakit? Bakit parang gulat na gulat ka? Wala naman. Wala. Hindi naman. Ano lang, na-caught off guard lang ako. Caught off guard? Bakit? Hindi. Wala. Don't mind me. Bakit? May ina-expect ka bang number? Wala naman. I mean, di naman sini-expect. Well, medyo... Ilan akala mo? Akala ko mga 2 o 3 lang. Paano mo naman naisip yun? Wala lang. Di ko lang naisip na nagkaroon ka na ng walang boyfriend. Ex-boyfriends. Are you saying na wala sa itsura ko? Siguro. Mewan ko. Pero wala. Wala to. Don't mind me. Bothered ka ba? Hindi. It's okay. Wala namang kaso sa akin. Okay. Thank you sa paghatid, Beb. Gusto mo bang matulog dito sa akin? Parang pagod ka na, oh. Hindi. Okay lang. Maaga meeting ko bukas. Baka malate ako pag dito ako galing sa inyo. Okay. Paano? Good night. Good night. Beb? So yung 8 na yun... My God, Beb! Akala ko ba tapos na yung topic natin about sa mga ex ko? Hindi, I mean, curious lang ulit, curious lang. Ano yon? So yung 8 na yon, lahat yon? Lahat ba yon? I mean, Beb, ano bang gusto mong itanong? Parang hirap na hirap ka. Hindi kasi, di ko sure kung paano ko sasabihin pero, sige, ganito na lang. Yung 8 yon, lahat ba yun nakasama mo sa kama? Ano ka mo? I mean, nakasex mo. May nangyari sa inyo. Yung 8. Well,
My God, syempre hindi sabay-sabay, no? 8 tapos ako. Oo naman. Pero, seryosong tanong yun, Beb. Bakit mo ba natanong? Wala. Curious lang. I think, oo. Oo. Naging intimate ako with all of my exes. Bakit? May problema ka ba? Hindi. Wala. Sige, pasok ka na. Pahinga ka na. Are you sure na walang problema? Kasi parang nag-iba yung aura mo bigla eh. Well, nagulat ako, syempre. Nagulat? Yeah. Hindi ko kasi ini-expect na ganun karami yung exes mo. Yung mga nakasex mo. Huh? Wala, Beb. Huwag mo na akong pansinin. Iba lang yung ini-expect ko about you. Ano bang ina-expect mo about me? Ano? Ano? Na you're this young, sweet, innocent girl from the province. Ay wow, ang luma, Beb ha? I mean, alam kong hindi ka na virgin nung naging tayo, pero akala ko nang baka pangalawa ko o pangatlo. Di ko in-expect na napang-siyam na pala ako. Teka, what? Anong pinagsasabi mo ron? Are you saying na na-turn off ka sa akin? Na-turn off ka upon knowing na ilan na naging ex ko? Bakit? Nabawasan ba yung pagiging babae ko or yung value ko as a person dahil sa dami ng lalaking minahal ko? Yun ba yun? Ganun ba yung gusto mong palabasin? No, Beb. No, of course not. Don't get me wrong. Nagulat lang ako kasi, syempre, never natin napag-usapan yung tukol sa exes. Oo, kasi ang sabi mo, the past doesn't matter, di ba? Oo nga. Oo nga. So anong problema? Wala nga. Anyway, kalimutan mo na. Sige na, pasok ka na. Kailangan ko na rin umuwi. Sigurado ka? Yes, Beb. Kalimutan mo na yung mga pinagsasabi ko. Pagod lang ako. Okay, ingat ka. I will. I'll see you tomorrow. Sure ka, wala kang problema? Wala, Beb. Wala talaga. It's nothing. At syempre, charot-charot lang yung it's nothing ni Ron. Kasi hindi na nawala sa usapan namin yung mga ex ko at kung ilan sila. Palagi siyang nagtatanong about sa mga ex ko. Gusto pa hanapin yung FB at ipakita sa kanya. Inalam niya yung mga nagawa at pinuntahan namin ng mga ex ko. Palagi niya kinukumpara ang sarili niya sa mga ex ko. Ewan ko ano nangyari pero Ron got so insecure with my past. At ang malala nito, kahit sa mga intimate moments namin, nagagawa niyang singitan ng ungkatan ng past. Kesyo sino daw yung magaling, siya o kung sino mang ex ko. Nagawa ko na daw ba to? Nagawa ko na ba sa ganyan? Ang sakit-sakit sa ulo honestly. At masakit din sa puso. Kasi parang ginawa ni Ron na kapintasan ko ang pagkakaroon ng maraming ex. Kumbaga para sa kanya, more exes meant more men ang nakinabang sa akin bago siya. Nakakapanliit, di ba? Kaya nga eventually, nag-break din kami. And I was so hurt during that time, Popoy at Bea. Ron left me feeling more insecure than I ever was. Kung dati-rati walang kaso sa akin kung ilang lalaki na ang minahal ko, after Ron, pakiramdam ko, baka nga ang dumi-dumi kong babae. Kung nung una, confident ako sa mga desisyon ko sa buhay, sa mga napagdaanan ko, after Ron, parang I became ashamed of myself. Kaya ayan tuloy, kung ano-anong kalokohan ang pumasok sa utak ko. At isa na nga doon ang paglilihim tungkol sa nakaraan ko. Baka kasi hindi na ako makahanap ng true love kapag nalaman nila kung ilang lalaki na ang minahal ko. Gaya na lamang nang dumating sa buhay ko si Christian. Ma, nandito na kami. Ay, yan na pala, bunso ko. Hi, Ma. Namiss kita. Kumusta, anak? Parang nangangayayat ka.
Ay talaga ba? Sana magdilang anghel ka, Ma. Ilang linggo na kaya akong hindi nag-rice. Nako, edi hindi ka kakain ng kanin ngayon. Sa dami ng niluto kong ulam. Ay syempre naman, meron namang tinatawag na cheat day eh. Ay nga pala, Ma. Ito na si Christian, oh. Magandang gabi po. Nako, mas pogi ka nga sa personal, ano? Sabi sa'yo, May, hindi siya photogenic pero yummy in person, no? Love naman, nakakaya kay tita. Ano ka ba? Carry lang yan. Nga po pala, sorry po, ginabi po kami ah. Medyo naligaw po kami gawa nung ginagawan tulay kung saan po kami pinasuot ng GPS. Ay naku, walang problema. Sakto naman yung dating ninyo. Kakain na tayo ng hapunan. Teka, nasa na ba ang ate mo? Tawagin ko lang. Ana! Ana! Po! Andito na kapatid mo. Ay, sige, wait! Where's my baby love? Ate! Baby love! Namiss kita! Namiss din kita, ate. Hala, bakit ang puti mo na? Kakagluta mo yan, no? Gaga, natural yan. Natutulong ako mag-sunblock kaya hindi ako nasusunog sa araw. Ay, ate, ito nga pala si Christian, no? Ay, hello! Finally! Hello po, magandang gabi. Nako, mas pogi ka sa personal ah. O diba, sabi sa'yo love eh. Ganyan din sinabi ni mama, ate. Eh, totoo naman kasi. O, dito nyo na ituloy ang kwentuhan ninyo. Kain na tayo. Ay, sige, tara na. Nagutom kami sa biyahe. Tao po. Tao po. Ay, Ma, nandyan na si Justin. Ate, anong ginagawa ni Justin dito? Sa kanila kasi kumuha ng gasol si Mama. Hindi ba yun yung family business nila dito sa atin? Kung di gasolina, gasol. Kaya yan, tignan mo mukhang sabog. Etching! Uy, Justin, pasok ka! Dalin mo dun sa kusina yung bagong tangke. Sige po. Uy, diyan ka pala, baby love. Hello, kamusta? Eto, ayos lang. Teka lang. Lalagay ko lang tong tangke sa kusina nyo. Sige, go! Sino si Justin? Kababata ko. Yung kuya niyan, kabatchmate namin ni ate. Justin, kumain ka na ba? Hindi na po. Okay lang. Nakakatawa, no? Ang bait na ni Mama kay Justin. Bakit? Galit ba si tita sa kanya dati? Ay, oo, sobra. Muntik nang mapatay ni Mama yan. Tara ate, upo na tayo. Oo nga. Tara. Tita, okay na po. Naku, maraming salamat ha. Ay, balik ka rito mamaya. Sayang minsan na lang nauwi dito si Ana at saka si Baby Lab. Isama mo yung kuya mo, mag-reunion kayo. Nako, di na po. Okay lang. Ito naman, minsan lang eh. Saka pupunta naman yung kuya mo rito talaga. Dahil ipapa-pick up ko yung isang cabinet ko rito, ipapa-repair ko sa tatang ninyo. Ganun po ba? Sige po, try ko po. Oo, balik ka ha. Sige po. Bye-bye po. Ate, parang ang OA naman ata ng closeness ni Mama tsaka yung pamilya ni Justin. Ewan ko nga, ano nangyari? Ma, question. Bakit parang ang close mo na kina Justin? Pati kuya niyang si Elmer pupunta na rin dito mamaya. Paano? Sila lang naman ang maaasahan ko rito sa lugar natin. Taga-kumpuni ng mga bagay-bagay, taga-buhat ng kung ano-ano. Saka nung minsang umuwi ang tatay niyo mula sa layag, naging malapit siya dun sa tatang ni na Justin. Panay sila inuman. Pati nga nanang nila, nakakakwentuhan ko na rin. Anong magagawa ko? Wala naman akong maaasahan rito. Ay, sorry Ma. Manila girls na kasi mga junanak mo. Kaya tsika-tsikahin nyo na lang mamaya. Malaki ang naitutulong nila sa nanay nyo eh. Alam nyo na yan. O siya, tara kain na. Kaya ako talaga ayokong magmahal ng mga taga Maynila. Di mo masabi kung anong ugali eh. Huy, grabe ka Kuya Elmer. Nung pumunta kami ng Maynila ni ate, parang okay naman. Parang parehas lang sa mga tao dito sa atin. Nako, hindi rin. Tignan mo nga yung nakachat ko. Pinaasa lang ako. Ikaw naman kasi kuya. Masyado ka nagpapaniwala. Dali mong mabola.
Alam mo namang iba ang buhay dun sa Maynila eh. Iba galawan dun. Ang bibilis ng transaction dun eh. Tama ba, parang Christian? Hirap magsalita eh. Kasi nung nakilala ko si Baby Love, hindi ko naman napansin yung taga saan siya. Kung laking Maynila ba o laking probinsya. Nasa personality o pag-ugali lang talaga ng tao. Regardless kung saan sila pinanganak o lumaki. Nako, iba talaga yung si Baby Love. Kahit nung kami pa. Sorry, ano yan? Naging kayo ni Justin, love? Ha? Oo, di ba Baby Love? College tayo nun. Galit na galit nga sa akin si tita nun eh. Lalo na nung nahuli niya tayo sa kwarto. Nahuli kayo? Sa kwarto? Paano nahuli? Ay, hindi. Wala, love. Wala lang yun. Matagal na yun. College pa kami nun. O ano nangyari? Hindi nga. Wala nga lang yun. Anong wala lang yun? Laking balita nun dito sa lugar natin. Nahuli kasi kami ni tita na magkatabi sa kama niya. Justin, parang dapat wag mo na ikwento. Hindi kasi nakaka-proud. Hindi, ang point ko lang iba ka kasi. Iba ka sa mga babaeng taga dito sa atin. Wild mo kaya? Elmer, yung kapatid mo lasing na. Kahit nung nandito ka pa, parang Manila girl ka na nun. Wala kang takot kay tita. Dami kayang kalokohan pinaggagawa niyan. Alam mo ba yon, Christian? Nakwento ba sa'yo ni Baby Love? Justin, tama na. Halika na. Uwi na tayo. Di ba, kuya? Pinag-uusapan natin yung nung nakaraan. Si Baby Love di na nagbago. Paiba-iba boyfriend. Nakailan ka na ba, Baby Love? Elmer, kapatid mo. Hindi naman sa pag-aano bawat boyfriend mo ata, nadala mo na dito eh. Nakita na namin. Napagasolinahan na ni kuya. Nakakatawa nga diba? Sabi mo, yan na naman si Baby Love. Iba na naman yung dala. Wala akong matanda ang ganyan nangyari. Halika na nga. Tumayo ka na nga dyan. Mga 7, no, kuya? O 10. Kikita ko rin sa Facebook ni Baby Love yun eh. Kada taon nata, iba-iba. Elmer, isa. Pag hindi mo pa inuwi ang kapatid mo, susungal-ngalin ko yan. Justin, ano ba? Halika na nga. Tayo na. Bakit? Ginawa ko. Lasing ka na. Umuwi na tayo. Halika na. Kwento lang eh. Nagkakwento ka tungkol pa sa buhay ng iba. Shh, easy. Sige na, Elmer. Alis na. Naku, pasensya na, Ana. Baby Love. Go. Pasensya na, Christian. Walang kaso, Brad. Ingat kayo. Anyway, teka, ililigpit ko na itong mga bote. Tulungan na kita, ate. Love? Wala. Sige, go. Tulungan mo na yung ate mo. Okay. Popoy at Bea, I was so scared and embarrassed during that time. Panigurado kasing nabother si Christian sa mga pinagsasasabi ni Justin. Ako naman sobrang kinabahan kasi alam ko sa sarili kong nagsinungaling ako kay Christian. Nung getting to know stage kasi kami at sa mga kwentuhan kahit kami na, nasabi ko atang 3 o 4 lang yung naging ex ko. Press release ko pa noon, good girl ako at wala akong masyadong alam sa mga pag-ibig na ganyan-ganyan. Sa takot ko kasing matulad kay Ron si Christian, nadala ako masyado sa pag-filter ng nakaraan ko. To the point na kahit ako, hindi ko na rin alam kung ano yung mga pinagsasabi ko kay Christian. Malay ko ba naman kasing may manlalaglag sa akin sa katauhan ng loser na si Justin. The entire stay namin sa bahay ni Mama, never na namin napag-usapan yung nangyari sa inuman. Christian was his usual self, which bothered me even more. Kasi dapat nag-uusisa na siya tungkol sa mga narinig niya. Pero hindi, tahimik lang siya.
So it's either tinatago lang niya yung galit niya or baka inaantay lang niya na makauwi kami ng Manila saka siya sasabog sa galit. Pero, nung nakauwi na kami sa Manila at lahat-lahat, wala pa rin akong narinig mula kay Christian na mas lalo ko namang kinatakot. Kasi guilty ako eh. Guilty ako na somehow ibang tao o persona yung pinakilala ko kay Christian. Kaya naman ako na mismo ang nag-volunteer para hukayin ang sarili kong libingan. Ako na ang nag-initiate na pag-usapan namin ni Christian ang totoong ako. Love, ready na yung merienda oh. Kain na tayo? Sige, teka lang. Love, pwede mo ba akong tulungan dito mamaya? Saan? Magbubuk sana ako ng ticket para kina mama. Pupunta sila ng Bohol. Sure, sige. Asikasuhin ko mamaya. Kain muna tayo. Okay. Wow. Merienda to? Bakit parang dinner na to? Ginanahan ako magluto ng pasta eh. Sarap ah. Parang gawang resto. Bolero. Hindi, seryoso ka, masarap. Fine. Thank you. Love? May tatanong ako. Yes, love. Yung yung tungkol sa nangyari last weekend. Last weekend? Kina tita? Oo. Oh, what about it? Wala ka bang itatanong sa akin? Wala ka bang gustong malaman? Or klaruhin, ganyan? So, ready ka na mag-open up? Ha? Pag may tinanong ba ako, ready ka na to answer? Well, I think so. Are you sure? Kasi love, pansin ko nga na bothered ka sa nangyari pero hindi ka naman nag-open sa akin. Parang iniwasan mo pang ang pag-usapan natin eh. Talaga ba? Yup. So, hindi na rin ako nag-effort na magtanong nun kasi obvious naman sa akin na hindi ka komportable sa usapan. Okay, sorry kung medyo nailang ako. Well, I understand naman. Awkward nga naman yung nangyari sa inuman. Medyo bastos yung Justin if you ask me. Oo nga eh. So ano bang gusto mong malaman? Well, sa totoo lang wala naman in particular. Pero siguro una sa lahat, totoo ba yung sinabi ng Justin? Yes. Yes, totoo. Well, next question is, parang medyo nagsinungaling ka sa akin? Yes. Medyo. Pwede ka bang malaman kung bakit? Okay. Well, una sa lahat, akala ko makakalusot ako kasi hindi ka naman matanong about my past. Yeah. So, akala ko, carry lang, alam mo yun? So medyo finilter ko ng slight yung mga impormasyon about sa akin. Impormasyon gaya ng? Gaya nung ano? Fine. Gaya nung sa mga ex ko. Sabi ko sa'yo naka-4 lang ako. 3. 3? Sinabi ko 3? Yup. We? Believe me. Okay, fine. Nasabi ko 3 pero ang totoo. Ang totoo? Mga more or less... mga 8. 8. Okay. Joke lang. Siyam, pang 10 ka na. So pang 10 ako. Okay, gets. At saka hindi talaga ako like super bait guy ng press release ko sa'yo. Medyo malandi ako ng slight. Psst, huwag mo sabihin yan. Huwag mong gamitin yung salitang yan, lalo na kapag tinutukoy mo yung sarili mo. Totoo naman talaga, love eh. Ang bilis ko kayang ma-in love. And kapag nag-break, mabilis din akong makamove on. Well, wala ako nakikitang baid ng kalandian doon. So what kung mabilis ka ma-in love o makamove on? Daming nangangarap na sana mabilis sila makamove on sa mga ex nila, di ba? Oo nga, pero kasi sabi nila, masyado daw akong mabilis. Like, hindi ako makapirme pag walang jowa. Ayaw ko daw mabakante, ganyan. O kaya para akong nangongolekta. Alam mo yung mga ganong chika? Ganun ba nararamdaman mo?
Ha? I mean, ganun ba yung tingin mong nararamdaman mo? Pumapasok ka lang ba sa isang relasyon kasi ayaw mong mabakante? Hoy, hindi ah! Oo, yun naman pala. I mean, yung chika ng ibang tao, pwede ko pang palagpasin. Pero yung sa'yo, yung ikaw, yung magiging tingin mo sa akin, syempre yun yung concern ko. Ano bang feeling mong tingin ko sa'yo? Eh, ganito kasi yun, love. Natatakot kasi ako na isipin mong malandi ako o pakawala ako. O kaya gaya ng ex ko. Baka ungkatin mo yung mga naging ex ko. Pati sex life, makumpara mo. Hindi, seryoso. May ex akong ganun. Yung parang pinamukha niya sa akin na laspag na ako or something. Gets mo ba? Oo, gets ko. Kaya, alam mo yun, ayokong masira tayo just because of my past. Ayokong isipin mo na hindi maganda kasi mahal kita, Christian eh. And ayokong ma-overshadow ng past ko yung present natin. At yung posibleng magandang future natin. Kaya I'm sorry. I'm really sorry kung kalokohan yung mga kunento ko sa'yo about me. Sobrang willing akong magsinungaling, wag lang tayong masira. Ay, love, sa totoo lang medyo nahulaan ko na yung rason mo kung bakit di ka nagsasabi ng totoo eh. Pero, tingin mo ba big deal sa akin yun? Ewan ko. Eh, hindi ka kasi nagsasalita eh. Wala ka man lang follow-up question. Parang wala lang. Eh kasi nga, alam ko hindi ka pa ready na sabihin sa akin yung totoo. Inaantay lang naman kita eh. Pero again, tingin mo ba big deal sa akin yun? Sa expression ng mukha mo, parang hindi. Kasi hindi naman talaga. We? Well, nakilala na kasi kita, love eh. Nakita ko na yung tunay na ikaw and I love everything about you. At alam kong hindi ikaw yung tulad ng mga sinasabi mong pinagsasabi ng iba tungkol sa'yo. You're a good woman. You're a good lover. Lo? Seryoso. Pero magagawa natin if you have so much love to give. Isa pa, yung nakaraan mo makes you who you are right now. I'm pretty sure marami kang natutunan sa mga experiences mo at isa pa. Ako rin naman eh. I've had a couple of exes myself. Ano? May issue ba sa'yo? Hindi naman, di ba? Eh, so bakit magiging issue sa akin? Eh kasi nga, lalaki ka. Normal sa'yo yun. Huh? Di ba? Eh love, wala sa lalaki o sa babae yun. Parehas tayong tao. That's what matter. Hindi tayo bagay na kapag ginamit ng ginamit and naluluma. Capable tayo of healing, of being brand new person again. So please, wag mong ibase sa opinion ng iba yung halaga mo bilang tao. My God, love! Kaya ako na-in-love sa'yo eh. Kasi ang taas na ng IQ mo, ang taas din ng EQ mo. How to be mature po like you? Hindi naman, nagkataon lang na mahal kita. At tanggap ko lahat ng sayo. Dang! Diyos me, swerte ko sa'yo, alam mo yon? My God, thank you po ang lawak ng pag-iisip ng boyfriend ko. So ngayon, nakapag-usap na tayo. Wala nang kung ano-anong kasinungalingan ha. Sabihin mo na lahat sa akin, as in lahat. Mga kalokohan mo, mga pinaggagawa mo. Eh, para naman sa susunod na magkaroon ulit ng inuman, kasama yung mga kaibigan mo, hindi ako nasisindak bigla. Promise, hindi na ako magpapanggap na anghel. Ngayon pa lang, Christian. Sinasabi ko na sa'yo, isang animal ang girlfriend mo. Charing! Okay lang naman. Tingin nga ng pagiging animal mo, ha? Gusto mo? Tara, saan? Dito o sa kwarto? Sa banyo, pwede ba? Gusto mo nang mamasama sa sir, ha? Yes, ma'am. Halika dito. Kulang ako. Ngayon ako'y punong-puno sa'yo. Ako ay iyong sinundo. At dinala mo ko sa iyong mundo. At nahulog ako. Sasabihin ko'y oo, lumilima ng mundo. Sasabihin ko ay oo, habang buhay sa iyo. Gustuhin, gustuhin yakap mo sa libo-libo. Para
you have no idea gaano kasarap yung feeling na alam at tanggap ng partner mo yung tunay na ikaw. It felt good to have a normal and mature conversation where I can be myself. Dati-rati kasi pigil pa akong mag-joke, maglambing, magharot, baka kasi sobrang loud o landina ng dating ko. Pero with Christian, kahit prim and proper siya, tanggap niya yung mga mahahalay kong biro sa kanya. Walang kaso sa kanya kung green-minded ako o kaya sobrang touchy ko. At lalong walang kaso sa kanya kung ilan ang lalaking sinundan niya. We complement each other. I'm the fun in his serious life and he's the calm in my intense heart. Kaya thank you, Lord. Thank you po talaga for giving me Christian. Promise, aalagaan ko pong maigi ang lalaking ito. He is the one. I will make our relationship the one. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Popoy at Bea, and I'm sorry kung hindi ko carry maging role model sa mga kamorkada. Pero sana kahit papaano, na-inspire ko kayo sa pagiging totoo ko. Again, maraming salamat and God bless sa buong team ng Dear MOR. Lubos na gumagalang, Baby Love. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, Baby Love. May sipon yan, Hoy. Di ba nga? Oras na natin mga kapamilya. It's already 30 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Ba't parang nakapiluka ako sa buhok ko ngayon? Oo nga eh. Walang hindi mo na ako naglagay ng mga yung hair product, ganyan. Mainit. Wax, ganyan. Sobrang init. Ayan, pero ikaw, okay ba? Okay ba ang nga? Say Yan. Hoy, may ilang segundo lang to, tapos kikirot ulit. Inom ako tubig. Yes. Tapos, lalamig, kikirot ulit. Kaya, alalay po, Diyos ko po. Yeah. Pero kung gaano nga po kabilis ang pagbalik-balik ng pagkirot ng sakit sa ngipin ni Bea at ng iba rin sa inyo, no? Nakoy, ganun din kasi kabilis, ma-in love. Ito namang si Baby Love. Si Baby Love. Si Love na nakailan? Naka-10 seryosong boyfriend. Pansampu na si Christian. Alam mo kanina, no, sabi ko sandali, ano nga uli mga pangalan nito, mga naging jowa nito? Ayan, si Francis. Di ba yung mga notable na lang ang alalahanin natin, di ba? Si Francis, siya yung first, sabihin na nating nagpamulat kay Love ng sa kamunduhan. Ayan, tapos si Justin, nakitulog lang naman si Justin, di ba? Ay, ewan ko. Inabot lang. Pero inabot lang na walang masasakyan, nakitulog. Correct, ayan, nakitulog. tapos si Ron naman, kanina, ito naman yung matanong. 'Di ba alam nyo sa mga kalalakihan, lalong napag-aalata ang ating insecurities eh. Okay? Kapag tayo'y tanong ng tanong doon sa mga exes natin, mapababae, mapalalaki yan, kung mapapansin ninyo, medyo mag-iingat kayo doon sa jowa na matanong. So sino siya? Ano siya? Yung parang, kasi they tend to compare themselves doon sa former partner mo o karelasyon. Diba? Which is okay lang naman kung ikaw ang magsasabi at kung hindi ka pipilitin. Ayan, pero yung iba kasi very very makulit na sinasabi, sandali, doon ba sa katulad si Ron? Turn off yan guys, wala na tayo sa panahon na hindi naman sa sinasabi ko sa inyo, i-expect nyo na wala nang Maria Clara ngayon na itinuro sa atin ng mga matatanda noon. Of course, meron pa rin. 'Di ba? Pero ibig sabihin ko, wag naman sana maging sukatan 'yon, wag maging pamantayan na mahal ka talaga ng isang babae dahil sa iyo ibibigay ang first time experience, lalo na sa sex nga na usapin. Wag naman. That's unfair.
Correct. At saka po, eto lang ha. Nasyusyukat ako dun sa mga nagko-comment sa baba. Lalo na ang dami-dami mga babae nagko-comment. Ang landi daw ni ang landi daw ni Baby Love. Baby Love. Una sa lahat, mga kamorkada, pag lalaki maraming ex, okay lang. Pag babae maraming ex, malandi na agad-agad. Ano ba tingin niyo sa babae? Parang meron akong nakita po, meron akong nabasa dati pa. Isa din sa mga kwento natin, parang may ganito ding touch. Na ang babae daw parang sapatos. Pag ilang beses nang sinuot, ilang beses nang ginamit, lumuluwag daw in everything na parang naluluma, ganyan-ganyan. Eh ako naman, parang, Lungangina. Bakit ikukumpara ang babae sa isang bagay? 'Di ba? Na alam mo yun, kakagamit, maluluma, ganyan-ganyan. Mapalalaki, mapababae, ha? Of course not. Oo, of course hindi not. At saka take note, guys, matinong relasyon yung nakakasama ni Baby Love. Yung mga, kasi sabihin natin yung mga nakaka-intimate moment niya, boyfriend niya po. Hindi yung parang nakilala lang sa bar at inuwi, at hindi yung parang paiba-iba kada linggo, utang na loob. Yeah. Oo, ano na yun, yun yung iba na. Pero alam mo, para sa mga, siguro sa mga may background sa medical course dyan, di ba? Maintindihan nyo naman, merong elasticity limit, of course, ang sa mga kababaihan. Di ba? Bata nga pagka lumabas dyan, di ba? Di ba? Dahil sa elasticity limit, nakakayang lumabas. At yung iba, kapag hindi talaga kaya, nasa cesarean section. Di ba? Maging technical lang tayo ng bahagya. Ayan, pero pagkalabas ng bata, babalik yan doon. Hindi man doon sa dati niyang limit, pero pwede na natatahi, napapasikip. Sabi nga nung OB namin dati, doktora namin, ayan, sabi, gusto mo bang pasikipin natin ang daanan pagka lumabas si baby? May mga ganyan. Diba? It can be done. Pero hindi naman ibig sabihin na lumabas ang bata, gaulo ng bata ang laki. Hindi ho ganun yun. Diba? Hindi yan lulubog ng ganyan basta-basta. Nakakaloka naman kayo. Hindi wala na kayong nakitang babae ngayon maayos maglakad. Hindi, at saka Poy, anong tawag dito? Ano magagawa natin? Kung alam mo yun, hindi talaga naglalast yung relationship or mabilis makamove on. Yung iba nga dyan, ang tawag dito, ang tagal makamove on sa ex, nagpapakatanga na nga sa ex, nagpapagamit sa ex. Kaswerte nga nito ni Baby Love, mabilis siyang makamove on. Ang dami niyang ang dami niyang, alam mo yun, love to give. Ang bilis niyang makamove on. Gusto niyang, alam mo yun, i-enjoy ang life. Ayaw niyang mag-dwell dun sa mga exes niya and everything. Mga inggitera kayo. In as much as we don't support naman having multiple partners. Kahit naman dito sa kwento natin, hindi siya nagkaroon ng multiple partners at the same time. Okay? At the same time, no. Marami lang siyang nakarelasyon. Magkaiba po yun. 'Di ba? Magkaiba yung pinagsabay-sabay, magkaiba naman yung mabilis ako makamove on, and then, okay, ano yung sabi nga nung kanta, next, ano yan? Thank you, next. Thank you, next. Diba? Okay, thank you, next. 'Di ba? Ayaw mo sa akin, o kaya ayaw ko sa'yo, di next na tayo. Wala nang, sige, iyakan kita, pero nakapagod umiyak, tama na. 'Di ba? Correct. Ibigay natin, wag magbabago yung tingin natin dun sa ating partner. Kaya naman pero sa mga kababaihan din naman, of course, 'di ba, sabi nga ni Bea kanina, ibang usapan naman kapag kung kani-kanino mo na lang ipinamimigay yan. Kumbaga para kang alam mo yung sa grocery ng free taste po. Yung nag-aalok ng mga ganun. Bago pong flavor ng longganisa namin, bagong flavor ng hotdog o kaya noodles, whatever. 'Di ba? Hindi naman ganun ang pinagdaanan nitong si Baby Love. Yes. Correct. May mga nanligaw sa kanya. Accommodating ba siya masyado? Hindi rin. Kasi alam niya lang yung gusto niya. 'Di ba? Pinipili niya, hindi naman lahat ng lumapit sinota, ginawa Yun ang malandi. Yun ang malandi. Yung lahat ng lumapit kahit hindi mo gusto, just so masabi lang na may jowa ka, ginawa mo pa rin kahit hindi mo talaga gusto, nagpagalaw ka pa at that, yun ang malandi.
Oo. Genuine naman, sinabi naman ni Baby Love yun. Genuine naman yung feelings niya para sa lahat ng mga naging boyfriend niya. Hindi naman siya yung parang mabakante, kukuha ng jowa and everything. Pero ako lang talaga, Popoy, ito lang, para sa mga kamorkada natin, wag niyong ibase dun sa ilan ang nakarelasyon, dun sa nakaraan ng isang tao, yung parang worth niya. Alam mo yon, yung parang, anong tawag di, porke marami na naging girlfriend, marami na naging boyfriend, parang pagkalandi-landi na talaga sa mata ninyo. Talaga ba? Pero napakabait pala na tao na yan. O kaya yung sabi mong, yun nga, nagamit na ng iba. Ko sa sasakyan nga, naghahanap ka, second hand, nagbebenta nga ako niyan. Gustong-gusto nyo. Di ba? Pwede naman. Ayan, ganun din pagdating sa mga tao, no? Hindi naman sa formang gagamitin lang, Bea. Totoo yun, yung sabi mo, baka mabait naman. Siyempre, kumbaga hindi lang nag-jive yung ugali nila noon, nung kapartner niya, may nangyari sa kanila sexually, sabihin na natin, intimately, pero hindi pa rin yun ang sukatan para sabi mong, hindi kita masyado pahahalagahan kasi hindi naman ako nakauna sa'yo. Correct. O kaya, marami nang nakagamit sa'yo, marami nang, alam mo, dumaan sa'yo. Oh my God, no guys. No. Pero alam mo, Bea, alam mo, Bea, no, sabi ko nga, guilty ang marami dito, lalo na yung mga medyo mas nakababata pa. Sabihin na natin mga immature mag-isip. At isa ako doon. Diba? Isa ako doon sa mga immature mag-isip na sabi ko, as much as possible, diba? As much as possible. Hindi ko sinabi na kapag ako nakauna, ito na lang yung mapapangasawa ko. No. Kasi nililimit mo rin yung sarili mo sa kung ano lang yung kaya mong mahalin. Ano? Ayan, pero nabiktima ako ng sarili kong kalokohan. 'Di ba? Kapag ganyan ang isip mo, mabibiktima ka lang ng sarili mong kalokohan. 'Di ba? Magkakaroon ka lang ng frustrations, magkakaroon ka lang ng mga what ifs, 'di ba? Yung malaman mo at aminin sa iyo ng partner mo na gustong-gusto mo na hindi ka nakauna, pero the love was really there, 'di ba? The care, yung concern is all genuine. Tapos dahil sa hindi pa rin ako nakauna sa kanya. Parang sige, hanap na lang ako ng iba, yung ako ang makakauna. Alam nyo, hindi. 'Di ba? Hindi masaya. Masaya na ikaw yung, sige, makauna at kayo pa nagkatuluyan, of course. Ayan, pero hindi naman din dapat makabawas sa saya na hindi ikaw ang nakauna, tapos hindi mo na siya alagaan dahil sayang, I'm telling you. 'Di ba? Hindi lang ako, pati yung, may ilan ako mga friends na, nga, no, ganun, ba't kaya ganun tayo mag-isip noon? 'Di ba? Na porke naging jowa ni ganito. Yes, may nangyaring ganito. Nako, inayawan ko. Pero ang bait niya, ang sipag niya. 'Di ba? Talagang perfect homemaker siya. Yung babaeng gustong-gusto ko noon. Eto napunta sa akin ngayon, Diyos me. 'Di ba? May paganon pa yung iba kong mga kaibigan. 'Di ba na ako nga nakauna, tila wala namang kasing gustong sumunod. Walang gustong iba. Yung mga ganon, hindi mo gugustuhin dahil sa sama ng ugali. Yan, gano'n naman yung mga hanash nila, di ba? At saka, ito pang isa pag, ang tawag dito, lesson na nakita ko dito sa story na to, Popoy, no? Sabi din ni Seryo, ganun din, huwag matakot sabihin dun sa partner mo ngayon, kapag may tinanong sa'yo, may inalam sa'yo, sabihin mo lahat, sabihin mo yung totoo. Kasi baka mamaya mangyari nga yung ganyan, yung, kulwari, magkakaroon ng get-together, magugulat ka na lang na may isang kwento na hindi mo alam tungkol dun sa jowa mo, di ba? Parang ikaw patuloy yung nagmukhang ang tawag dito, na mangmang tungkol dun sa jowa mo. Kaya dapat, kung sino man yung taong nakakakilala sa'yo, dapat yung jowa mo yun. Kaya alam mo yun, sabihin mo na lahat ng mga kailangan niyang malaman, kung meron kang, alam mo yun, mabigat na nakaraan, para hindi kayo nagkakagulatan, para hindi rin napapahiya yung jowa mo, pati ikaw. Diba? Parang, parang wala tuloy kayong communication, parang nagtaguan pala kayo ng lihim, parang ganun ang lumabas. Yan. Tapos yung kanina, lalo na kapag alam nyo, pagka may kaharap na kayo, yung dati yung jowa, diba? Kaibigan nyo pa rin. Yung ginawa naman kanina ni Justin, 'di ba, na wento ng wento, di mapigilan ng bibig. 'Di ba nandiyan yung respeto naman. 'Di ba? Alam nyo, minsan ang dami mga pagsasama sana naging maganda. Kapag nawawala yung mga ganyan mga respeto, maayos naman na kayo eh. 'Di ba? Maayos naman na kayo, pinakilala ka, kaibigan ka pa rin.
sabihin mo ba naman sa tapat nung jowa nung asawa, alam mo, may mga may mga kaibigan tayo minsan na ganyan na kailangan sungal-ngalin yung bibig din minsan. Diba? Paano, imaginein mo na lang kung si Christian ay hindi ganun kalawak o hindi ganun ka-mature yung pag-iisip. Ano na nangyari kay Baby Love? Diba? O di nag-away pa sila ni Justin. I mean, no matter how dark yung past na yun, alam mo yun, sabihan yung girlfriend mo na ang wild niya noon, ang ano yan noon, parang ugaling Maynila rin. May ugaling Maynila ba pagkadating sa sex? Excuse me, may mga may mga scandal tayo nakikita galing rin naman sa probinsya. Diba, hindi naman lahat ng mga sex scandal nakita natin sa Pilipinas ay galing dito sa Maynila. Hindi. Meron pa nga gubat, boy. Meron pa pala sa gubat. Meron yun sa motor. Ewan ko kung napanood mo ba yun. Alam ko yung mga maikli pa mga video, doon nga nang gagaling sa probinsya yung iba. Tapos sasabihin, ang ugali ng babae sa Maynila ay kakaiba. I don't know. Siguro marami lang mga motel dito, mga apartel. Hindi, sabi nga ni Mark Louie Espirito, bitter pa kasi yung mga ganung klaseng lalaki. O diba? Pero mali pa rin. Mali. Oo. Ay naku po, ako may kilala talaga ako. Hindi ko ex, pero dati kong manliligaw. Pero alam mo yun, nakasama namin sa get-together. Tapos alam mo yun, nilatag niya talaga lahat yung mga pinaggagawa niya para sa akin. And I'm like, why? Anong ginagawa mo? Ano gusto mong ipamuka? Na alam mo yun, sinayang kita na ang tawag dito, I missed a lot dahil hindi kita sinagot. May mga ganun, no? Yung mga loser na lalaki, nakakadiri. Yes. Tsaka hindi maganda sa lalaki yung marami masyadong sinasabi unless trabaho mo ang maraming sabihin. Di ba? Yung maraming talakitok. Yung talak ng talak. Hindi maganda sa lalaki. Lalo na kapag sa inuman lang, ganyan. Yung mga bidahan, okay lang yan. Pero, may naman. Jowa na yan nung girlfriend na ng iba yung girlfriend mo. Nandyan din sa harap yung karelasyon. Respeto naman. Diba? Respeto po ang tawag dun. Oo. At kung hindi na talaga kaya, padampot na sa barangay yan. Ngayon talaga pag may mga get-togethers, may nalalasing tapos bitter. Naku! Magkakalabasan ng mga ganyan-ganyan. Basta tayo, Poy. Kasi ang dami-dami ng mga kino-comment dito. Si Trina Loresca sabi niya, ako din may mga exes pero hindi naman ganun kadami kay Baby Love. But those past relationships already taught me a lot and changed my perspective about love. Hindi talaga laging sweet, minsan bitter din. Pero what important is the lesson we learned from the past. Oo. Totoo yan. Ayan, si Shinea Chan, sabi niya, shout out to all the guys out there. Sana naman hindi basihan yung nakarelasyon or nakasama ng mga jowa nyo sa bed. Kasi hindi naman namin kayo ginajudge pagka nakailang jowa na kayo. Huwag judgmental. Totoo. Diba, sa ating mga kalalakihan, there's no way na malaman ng mga kababaihan na nakapang-ilan na sila. Diba? Hindi naman tayo parang kahit na sinasabi ang tansyawan sa atin ay matulis yan. Talaga bang tumutulis? Of course, hindi naman tayo mga lapis. Diba? Na kapag ka tinasahan ng tinasahan, papayag ka nun, tutulis ang tutulis, pero parang lapis, iikli rin ang iikli. Hindi naman yata rin ako papayag nun. Diba? That's unfair. Ayan, pero sa mga kababaihan, yes, physically meron paraan para malaman, but, okay, guys, makinig kayo not all the time. Okay, not all the time. Ang sinasabi, ito medyo mature talk po ito, Bea, I don't know if you agree with me, pero proven to, scientific, na hindi lahat, kasi pagka first time ng mga kababaihan, sinasabi, nabibleed. Okay? Nabibleed. Okay, ng first time na experience sa sex, but no. Okay, kahit wala pang experience sa sex, ang isang babae, diba? At first time niya at hindi siya nag-bleed, hindi yon dahilan para pagdudahan mo siya na hindi ikaw ang naka-first time. Okay? I know na experience ko. Okay, na experience ko first hand. 'Di ba? First hand, no joke. Ayan, pero scientifically talaga may hindi talaga mga nagdi-bleed. Okay? Sa first time nila na makipagtalik. Okay, kaya hindi magandang basihan din 'yun.
Correct. Oo. Kaya tigil-tigilan nyo na yung mga double standards na mga ganyan. Na, alam mo yun, kapag ka lalaki, carry lang. Pagka babae, alam mo yun, ikakababa ng pagkatao nila. Parang ganun. Buhok lang ang pinatatas ako, hindi seryoso, mahal kita. Oo nga, kayong mga lalaki, alam namin kung nakailan na kayo. Pero hindi namin kayo ginajudge. Ayan. Hindi naman sa dami yan. Ano pa, Poy? Basa ka pa, Poy. Ayan, Poy, huwag kang magkakamali. I-PM yung link kay Noralyn. Nung mga videos daw. Si Bea may kopya. Oo. Hindi ako magkakakopya dahil daling-daling makita yan sa internet. Send ko sa'yo yung website. Charig! Ako hindi ko na hinahanap ko. Wala ng baterya yung lumang cellphone ko, yung pinagpapasahan namin ni Bea noon. Sa SD card pa, di ba? Uy, papasa naman. SD card. Uy, Bluetooth. Ganyan. Uy, uso-uso yung Bluetooth dati. Oo, medyo matagal nga lang. Saka 1 minute lang. Ayan, 2 minutes, ganun. At pixelized pa yan. Pixelated. Ayan, pero mga kapamilya, marami ang sana natuto, 'di ba? Dito sa kwentong ito ni Bebe Love. Ayan, na ipinarating sa atin na alam mo 'yon, minsan it's a skill na ikaw ay ako naiinggit doon sa mga tao na magaling mag-move on at sumubok ulit, 'di ba? At makahanap ng kanilang makakapareha sa buhay. 'Di ba? Kahit pa nga medyo feeling mo na ibigay mo na ang lahat, kumbaga mahanap mo pa rin yung swak na swak at hindi lang yung mababaw, hindi lang yung pang-itsurahan ng mga datingan mo ang mamahalin niya, kundi yung ikaw na ikaw. Gusto ko yung sinabi ni Christian kanina, wala akong pakialam. 'Di ba? Ang gusto ko, ikaw, nakilala kita as ikaw. Kumbaga, nauna sila sa akin, pero hindi ibig sabihin nun na idinedefine na nung ugali mo noon, kung medyo maharot ka nga noon, yung kung sino yung nakilala ko sa ngayon. Sana ganyan po tayo mga kapamilya, no? Bigyan natin ng chance na nagbabago ang tao, natututo, ayan, nagiging mas matalino at nagiging mas swak para sa'yo. Ganon. Correct. Kaya tigil-tigilan nyo na yung pagiging judgmental, guys, kasi walang mararating yan. Kayo ba? Gusto nyo i-judge kayo para sa mga nagawa nyo nung nakaraan? Yung mga na-experience nyo nung nakaraan? Siyempre, ayaw nyo rin ng ganun, di ba? Kaya huwag nyo gagawin sa ibang tao yung mga ganyan pa-judge-judge na yan. Yes. Anyway, pero eto i-judge ko talaga. Ang magagaling na mga dramatista natin, Popoy. Maraming salamat sa mga dramatista natin at yung ating mga support dramatista nga naman talaga. Oo nga. Dahil sa kanila, di ba? Dami Tayo. Baby Love, ganun pala rin Cindy Basena. Si Joseph, nagrereklamo si Makoy. Bakit daw hindi nyo pinansin si Joseph, yung nabasted? Kawawa naman, pagkabait-bait. Yung si Ate unang-una. Kenneth Ancero, si Francis, yung nakauna, si Dan Capuchon. Ay, Diyos ko, eto na naman yung loser na si Justin, Warley Aligawa. At syempre si Kuya Elmer, Chico Martin, o si Mama, pagkahigpit-higpit, Jamie Rubio. Ang walang kwentang si Ron, si Chantal. At syempre, ang biyaya Insecure ng Diyos. Ron. Na si Christian John Kamat. And of course, si Crazy, yung BFF, DJ Bea. Ang nagsulat, ako pala ang edit, si Joko Loco. Yan. Thank you so very much sa mga magagaling natin mga MOR dramatistas. And of course, mga kapamilya, bukas meron na naman tayong kwentong pagsasalu-saluhan. Kaya pika-pika ulit tayo dito sa Dear MOR. Ito po ang aming patikim. Ito ang menu for tomorrow. Ngayong Webes sa Dear MOR. Gusto ko lang malaman mo na napipilitan lang akong layuan ka kasi nakiusap ka. Hindi ko talaga gustong itigil yung pakikipagkita sa'yo. Pero dahil yun yung gusto mo, sige, rerespetuhin ko. Dear MOR plus size. Plus size? Gusto ko yan. Ano namang issue niyan bukas? Bea naman. Ewan ko, pero parang plus size. Gusto ko yung mga plus size na yan. Ganyan ako dati, plus size.
Yan, di ba nga? Daan ng daan yung anak ko. Nagalaw yung ano, di ba? Correct. Ay guys, ipagdasal nyo, sana bukas okay ang eating ko. Oo nga. Kapag wala ako, alam nyo na. Pagagalingin ang ngipin. Pagalingin ang ngipin ni Bea. Halika nga rito, lumapit-lapit ka at namamanhid yan. Na, lapit ka pa konti. Konti na lang. Konti na lang, kompleto na yung acting. 1, 2. Ay, tagal ah. Ako mo ako sinasampal-sampal lang ganyan. Sarap. Charing. Ay, nako mga kapamilya. Oras na natin is 6 minutes before 3 p.m. mga kapamilya. Maraming salamat po sa isang magandang maghapon na naman. Nakasama niyo po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ P. DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B. Bea po. And of course, ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, mga family, peace, stay happy.